sa ating Philippine Development Plan, kasama na for the first time ang justice sector. So, ibig sabihin, meron na tayong matrix, meron na tayong specific outputs na dapat abutin. Just to give you an example, no? When Baguio City was launched, they immediately took note. Ilan ba ang public attorney sa Baguio City? Ilan ang public prosecutors? Ilan ang probation officers? Ilan ang mga police stations? So, meron pong specific numbers at goals. So, nakikita doon, kulang ba ng PAO? Kulang ba ng prosecutor? Kulang ba ng judges? Kulang ba ng sala? Para doon natin ma-realize na, ay, kaya pala mabilis ang takbo ng mga cases sa Baguio, kaya pala maganda ang kanilang justice system kasi nami-measure na po. At importante yon for us to reach the Philippine Development Plan. Lalo kasama doon nga yung enhancement and of administration of justice. So, isa po sa mga goal na nakalagay po sa PDP ay yung pag-establish po ng justice zones. And tama po yung sabi ni Ian, as of now, we have 11. The youngest, I think, is Tagaytay Justice Zone, which is an ecotourism brand daw po for a justice zone. Before that, there is the Zamboanga Justice Zone. Ang kanilang focus naman po ay anti-human trafficking. Siguro dito sa Baguio, yung gender-based violence. Kasi we have a lot of them na pupunta dito, nagre-request ng assistance. Ano yung program nyo dito sa gender-based violence? Yes, sir. So, nagsimula po tayo last year. Marami po tayo nakuhang invitations from the City Social Welfare. Nag-handle po tayo ng mga lectures and seminars sa mga solo parents, sa mga employees of different government agencies, where we discuss gender-related laws po. Ano ba yung mga remedies na available sa mga victims ng violence against women and their children, ng child abuse? Ano yung mga benefits na makukuha ng mga solo parents? Na-discuss po natin yan last year. And later on, we will be discussing also the focus of our activities for 2024 and 2025.